kahapon. Mas madami pa yung pulis. Sabi nga nila kaya dumadami na ng mga addict tsaka mga kriminal sa kalsada. Lahat ng mga pulis nandiyan na sa Senado. Wala namang mga kriminal dyan sa Senado. Yung mga kriminal nandiyan sa kalsada eh. Tsaka nandiyan sa Kongreso kung saan kayo tumatambay. Hindi, naawa rin ako sa mga pulis doon, mga bossing, kasi ang daming pulis sa sobrang init ng araw. Syempre, kita nyo naman yung uniform ng pulis, di ba? Kapal-kapal ng uniform ng pulis kasing kapal ng mukha ng mga Tulfo Brothers. Oh, kapal-kapal ng mukha ng kapal-kapal ng damit ng mga pulis, tapos tanghalin tapat, nakabilad sila doon. Hindi naman nila kailangan gawin 'yun. Hindi naman kailangan ng sobrang daming police presence diyan. Siguro okay lang naman na may mga police diyan, pero maganda may lagay niyo naman sila sa lilim. Grabe naman kayo. Binibilad niyo kayo, nasa aircon kayo, mga amo, yung mga nag-uutos, mga nasa aircon. Tapos yung mga police, kawawa naman, mga nakabilad diyan nakita naman natin doon sa mga police, talagang disgusted na din sila, hindi na rin sila masaya sa ginagawa nila. Nung una sa lahat, peaceful naman na nagdadaos naman yung mga yung mga supporters. So, bali hati yung mga supporters doon May mga supporters si Bongbong Marcos, mga nakapulang damit, ganyan, alam mong hinakot Alam mo may bayad pare-parehas ang damit. Tapos, nagtatakip ng mga mukha. Pagka pinalapitan mo, binibidyoan mong gano'n, nagtatago doon sa mga tarpaulin nila. So, alam mo na hindi prinsipyo pinaglalaban nila. Nagpupunta sila dyan talaga para sa bayad. Hindi ko naman sila masisisi. Sa hirap ng buhay ngayon, yun na nga ang masama sa gobyerno natin ngayon Kasi sa hirap ng buhay, ini-exploit nila yung mga tao naghihirap ang buhay. So, syempre, ikaw, wala kang pera, wala kang gagawin sa buhay mo, wala kang trabaho. O sama ka, lika rally, may libre ka ng t-shirt, meron ka pang merienda, tapos meron ka pang pera. O yun nga lang, tatalikod ka sa prinsipyo mo. Yung mga nandoon kahapon, tumalikod talaga sila sa prinsipyo nila. Kasi kahit ayaw nila nung ginagawa nila, kasi kung proud ka sa ginagawa mo, hindi ka magtatakip. Yung makita mo yung mga, di ba, may mga tarpaulin sila ng gano'n, na mga Cayetano resign. Pag tinututukan mo silang video, nagtatago sila sa tarpaulin. O, nahihiya din sila sa mga ginagawa nila Siguro makita sila ng mga boyfriend nila. Kasi karamihan ng mga nandoon, puros mga kabataan Mga kabataan, mga kababaihan, mga bakla, gano'n. Tapos siguro kailangan din talaga ng pera. Hindi ko talaga sila masisisi, mga bossing, na kumapit sila sa patalim ba. Kasi patalim talaga yan Oo, hindi naman niya magandang pagkakakitaan. Pero madali lang naman. Tatayo ka lang doon, maghahawa ka ng mga banner. Tapos pag yung sinigaw ng leader, yun din ang susundan ninyo. Pero pag tinanong mo sila, ba't kaya nandito? Hindi nila alam. Hindi nila alam ba't sila nandoon. Alam mo na nandoon lang sila para sa maliit na halaga ng pera na makukuha nila doon. Talagang may budget, Pero yun nga ang nakakalungkot kasi talagang pinapanatili nila yung mga kababayan natin na mahirap, mga nakatanghod, mga patay gutom, para ma-exploit nila o mautusan nilang gawin ng mga bagay na gusto nilang ipagawa kahit nalabag sa kalooban nila. Kaysa naman magnakaw sila, kaysa naman mang-isnat sila at mang-hold up, mahirap yung makukulong ka pa. Doon ka na lang, sasama ka na lang sa mga mag-o-organize ng mga ganyang katarantaduhang pagtitipon. Kaya pupunta sila dyan, mag-ano sila ng banner. Pero maniwala kayo sa hindi, saglit lang sila doon Pag nabidyohan na sila ng media o na yung leader nila nakakausap na, wala na, nadidisperse na rin sila. Pero yung mga Duterte supporters, mga bossing, doon ako talaga bilib na bilig. Palapakan natin sila. All walks of life. Makikita mo doon, may mga matatanda, may mga bata, may mga iba kasama pa nga nila yung mga anak nila, tas may mga dala silang mga upuan. Hindi sila bumupunta sa bilad, lang sila, doon lang sila sa mga lilim, may mga dala silang mga kanya-kanya nilang mga upuan, tapos may mga kanya-kanya silang baon, parang doon na sila nagpipiknik, yung iba nagpapatlock. Tapos makikita mo talagang naglalakad sila kasi hinarangan na nila yung yung daan papasok ng kasi diyan papasok ng Senate yung Senate vicinity. Merong diyan Senate area, merong tulay. Bago yung tulay, nakaharang na doon yung mga pulis. So wala nang nakakapasok ng mga sasakyan. Kung papasok ka, maglalakad ka. Kung marami kayo, harangin kayo, kailangan isa-isa kayo maglalakad. Tatanungin kayo, saan kayo pupunta? Akala mo sila may-ari ng kalsada. So maraming mga gusto magpunta sana, kaya lang wala na, hindi na rin sila nakalusot dahil nga doon pa lang magkabilang side yung side ng sa may bandang MOA, tsaka yung doon na sa may bandang Maynila, papunta ng Maynila. Nakaharang na yun sila, pero ang dami pa ding mga tao na mga nagpumilit pa rin magpunta. Walang nag-organize mga bossing doon sa mga nagpuntang mga Duterte supporters doon, mga riders, ganyan. Tapos yung mga riders pa, hinaharas pa sila noong LGU na itotow yung kanilang mga sasakyan. Sarado naman yung kalsada, itotow nyo pa yung mga sasakyan. Mga tanga pala kayo So, ayun, makikita mo talaga, at saka bilib na bilib ako sa grupo nila Ka Eric. Sila Ka Eric, grabe
Umaga pa lang, nandoon na, sigaw na siya ng sigaw kasi pinayagan naman sila, binigyan naman sila ng permit ng Pasay government para magtayo ng maliit na entablado doon para makapag-demonstrate. Dahil siyempre nga, suporta sa Brave 18 Marines at saka sa mga totoo sa totoong majority ng mga senador. Grabe talagang kasi iniikot ko talaga binidyohan ko yung mga tao doon, hindi talaga sila magkakakilala pero iisa sila ng layunin. Yung sa kabila, hindi sila magkakakilala pero hindi pala mali. Yung sa kabila, magkakakilala na sila tapos pare-pareha sila ng layunin. Ano yun? Makatanggap ng pera mula dyan sa mga organizer nila para lang masabi na meron ding may ayaw sa kanila Cayetano et al. Pero hindi to sa kabila, talagang makikita mo hindi sila magkakakilala. Magkakasama lang talaga sila na nandoon tapos kanya-kanya silang gastos, kanya-kanya sila ng pwesto, nakikinig sila, may sigaw sila, and talagang nakaantabay sila. So dito mo talaga makikita, walang wala nagbabayad, walang nag-organisa, nagtayo lang ng maliit na entablado sila ka Eric doon, tapos pinapag-speech lang nila, hindi lang yung mga personalities nakakapagsalita po dyan sa mikropono, pati yung mga ordinaryong Pilipino na may nais iparating sa mga kapwa nila mga Pilipino at lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno. Talagang grabe, kahit normal na tao pwedeng magsalita dyan, basta gusto mo, galit ka, may boses ka, pinapayagan na magsalita dyan. Talagang organic na mga taong bayan yan. Malupit. At kahapon nga, ayun, naganap ang matinding hearing, bagamat hinarangan netong tanga na si John Vic Rimulya na feeling na hindi naglalaban ng jacket. Ang dami-daming pera, iisa jacket. Siguro yung jacket na yun na suot-suot niya, putang ina niya, pag tumitingin siya sa salamin, poging-pogi siya sa sarili niya. Siguro pag nakikita niya yung sarili niya, pagkasuot niya yung jacket na yun, feeling niya lalaki siya. Kasi nakagano na naman siya, naka-cross arms na naman siyang ganyan, na feeling mo nandoon na naman. Siguro niya yun, nananalo siya sa taong 8 kapag kayo nasuot niya. Di ba ganyan tayo mga banateros, di ba? Kapag meron kang meron kang isang gamit na swerte ka. Sinwerte ka sa buhay, sinagot ka ng jowa mo. Tapos iniwanan ka rin kinaumagahan dahil hindi mo nasuot yung lucky shirt mo, di ba? Ganon. Si John Vic Rimulya, mukhang lucky jacket niya yun Amoy na siguro yun, amoy sibuyas na siguro kilikili nun. Nung nung jacket na yun, hindi niya nilalaban. Pugim-pugi siya sa sarili niya, siguro sa dami ng damit niya sinukat. Doon lang talaga yun lang talaga yung parang gandang-ganda siya sa sarili niya Walang iya ka, John Vic Rimulya. Napakatanga mo. Sobrang tanga mo talaga. At napakasinungaling mo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan itong mga taga-gobyerno na to, napakagugunggong. Nakikita mo, sobrang normal na lang sa kanila yung pagsisinungaling Sobrang normal na lang sa kanila yung mga pagsasabi ng hindi totoo. Tarantado talaga Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo